Amen. A blessed morning po sa ating lahat at lalong higit sa ating Diyos sa buhay. Ganon din po sa mga kasama po natin na nanonood via live stream. A blessed morning po sa inyong lahat. At welcome po ang bawat isa sa gawain ng Lord sa umagang ito. At bago po tayo magsimula, basahin ko lamang po itong verse na ito. Sabi po sa Proverbs 3 verse 5 to 6, "Trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He will make straight your paths." Amen. Ang verse po na ito, it remind us po na ang tunay na tagumpay at tamang direksyon sa buhay ay makakamtan lamang po natin kapag buong puso po tayo nagtiwala at naghingi ng gabay po sa Panginoon sa lahat po ng bagay na mangyayari po sa ating buhay. Dahil po, ang Lord po lamang ang nakakaalam ng makakabuti po para po sa ating lahat. And through His grace, kaya lamang po tayo nabubuhay at may lakas sa araw-araw. Kaya po sa umagang ito, sama-sama po natin ibigay yung pinaka-the best na papuri at pasalamat na nararapat lamang po sa ating Lord. Tayo pong lahat ay tumayo at pangungunahan po tayo ni Sister Marian Roman sa opening prayer at ng worship team. Yes, Lord Jesus. Yes, Lord, we welcome you in this place, O God. Our beautiful Savior, our wonderful Lord, O Jesus. You're the great healer of our lives. You are a great provider, O God. And we want to worship you, Jesus, this morning, O God. Hallelujah. Yes. Beautiful Lord, wonderful Savior, I know for sure all of my days are held in your hands, crafted into your perfect plan. You gently call me into your presence, guided me by your Holy Spirit. Teach me, dear Lord, to be Lord of my life, to your eyes. So I'm captured by your holy calling. Set me apart. I know you're drawing me to yourself. Lead me, Lord, I pray you'll take me, oh God. Take me, mold me, use me, fill me. I give my life to you and the Father's hands. So Jesus,
So Lord Jesus, hallelujah, hallelujah, Lord. Lord, patuloy po kami lumalapit sa iyo, Panginoon. Patuloy po kami humingi, Lord, ng kapatawaran, Lord, sa lahat po ng aming nagawang kasalanan, O Lord, sa isip, sa salita, at sa gawa, Panginoong Jesus. Lord, patuloy po namin itinataas sa iyo, Lord, ang aming gawain na ito, Panginoon. Alam ko, Lord, na ito po ay nagtagumpay na, O Lord. At Lord, salamat, Lord, sa oras na ito na pinagkaloob mo sa amin, Panginoon, na makasamba kami sa iyo, Lord. Makapuri kami, Lord, sa iyong banal na pangalan, O Lord Jesus. Again din, Lord, patuloy po namin itinataas sa iyo, Lord, ang gawain namin to, Panginoon. Lord, kung ano man pong magiging hadlang, Panginoon, ay patuloy po namin pinalalaya sa pangalan ni Jesus, Panginoong Jesus. At Lord, tinataas po namin sa iyo, Lord, ang magbibigay, Panginoon, ng mensahe, Panginoon. Lord, basbasan mo po siya ng iyong banal na dugo, ng iyong banal na Espiritu, Lord, na ang banal na Espiritu mo lamang ang makita sa kanyang buhay at lahat po ng kanyang banggitin, Panginoon, ay matimo sa aming mga puso, sa aming mga isip, Panginoon, at ito, Lord, ay aming maipasamuhay, Panginoon. At Lord, tinataas din po namin, Panginoon, yung mga kapatid po namin nasa online, Panginoon. Ikaw rin po ang humupuy sa kanilang mga puso, Panginoon, na lahat po ng aming mapag-aralan, Panginoon, ay kanilang mapasapamuhay, Panginoon. At Lord, sa lahat po ng nakikinig ngayon, Panginoon, sa lahat po ng mga kapatid po namin wala pa dito, Panginoon, hinipuin mo po, Lord, ang kanilang mga puso, Lord, na maalala po nila, Lord, na ito'y araw, Lord, ng pagsamba at pagpupuri, Lord, sa iyong banal na pangalan, Lord, sa lahat din po ng mga kapatid po namin ngayon na nakatunghay, Panginoon, Lord, kung ano po aming pinagdadaanan, Panginoon, alam mo, Lord, na ikaw ang nakakaalam, Panginoon, na ang bagay na ito, Lord, ay pinagkaloob mo po sa amin, Panginoon, at alam po namin na alam mo, Lord, na ito po ay aming mapapagtagumpayan sa iyong banal na pangalan, Panginoon. Basta po manampalataya lang po kami at patuloy na manalangin sa iyo, Panginoon. At alam mo, Lord, na ito po ay magkakaroon, Lord, ng kasagutan, Panginoon. Kaya, Lord, salamat, Panginoon. At alam ko, Lord, ng bawain namin ito ay tagumpay na. At binabalik po namin sa iyo, Panginoon, ang pinakamataas na papuri. Basta salamat, Lord, sa iyo walang kapantay na pangalang Jesus. Amen and amen. Lord. Amen. Happy and blessed Sunday Church. Are you ready to praise and worship the Lord? Isa nga pong malakas na palakpak sa Panginoon na buhay. Amen. Hallelujah. Today we celebrate the faithfulness and goodness of our Lord. Dahil din ngayon po ay kasama natin ang Panginoon because God is here in this place. Kaya po patuloy po natin ibigay ang pinaka-the best na papuri at pasasalamat na nararapat para sa ating Diyos na buhay. Amen. Hallelujah. To see you, yes, Jesus. Open our hearts, Lord. We want to know you. Open our ears, Lord. We need to hear you. Jesus, be revealed. Jesus, be revealed. Jesus, be revealed. Jesus, be revealed. Let us all sing. God is here. God is here. God is here. God is here. He is able. We don't need to see Jesus face to face. Oh, God is here. God is here. God is here. God is here. He is faithful. We don't need to see Jesus. Oh, Jesus, be revealed.
to know you. Open our ears, Lord. We need to hear you. Jesus, be revealed. Jesus, be revealed. God is here. God is here. God is here. God is here. He is able. We don't need to see Jesus face to face. God is here. God is here. God is here. He is faithful. We don't need to see Jesus. Oh, Jesus, be revealed. Hallelujah. Holy is your name, Jesus. We worship and praise you this day, oh God. Hallelujah. Sing holy, holy. We cry holy. Hallelujah. God is here. Do you believe that Jesus is here? We sing holy. We cry holy. Hallelujah. God is here. Yes, Jesus. Holy, we cry holy. Hallelujah. God is here. Oh, Jesus is here. Holy, we cry holy. Hallelujah. God is here. Oh, God is here. God is here. God is here. God is here. He is able. We don't need to see Jesus face to face. God is here. God is here. God is here. He is faithful. We don't need to see Jesus. Oh, Jesus, be revealed. Once again, God is here. God is here. God is here. He is able. We don't need to see Jesus face to face. Oh, God is here. God is here. God is here. God is here. He is faithful. We don't need to see Jesus. Oh, Jesus, be revealed. Great is your faithfulness, oh God. Yes, oh God. You wrestle with a sinner's heart. You lead us by still waters and to mercy. And nothing can keep us apart. So remember your people. Remember your children. Remember your promise, oh God. Your grace is enough, oh God. Your grace is enough. Come on, let's sing for Jesus. Hallelujah. Your grace is enough for me. Once again, your grace is enough, oh God. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Great is your
worship Jesus. Hallelujah. Yes, oh God. In Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Jesus, yes, oh Lord. Yes, oh God, truly, Lord, your grace is enough in our lives, oh God. Your goodness is enough in our lives, oh God. We continue to worship and praise the Lord, oh Jesus. Hallelujah. Yes. Yes, oh God. This morning, oh Jesus, we want to remember your goodness in our lives, oh God. Hallelujah, Jesus. Oh Jesus, we welcome you in this place, oh Lord. Hallelujah. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Yes, Jesus. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. And every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire and the darkest night. You were close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. And I have lived in the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful. 'Cause all my life you have been so, so good. And every breath that I
You silence the bones of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory, and now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. You have no rival, you have no equal, and now and forever, God, you reign. And death could not hold you, the veil tore before you. You silenced the bones of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory, for you were raised alive again. You have no rival, you have no rival, you have no equal, and now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is! What a powerful name it is! The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is! Oh, nothing can stand against. What a powerful name it is! The name of Jesus. What a wonderful name it is! What a wonderful name it is! The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is! Oh, nothing compares to this. What a wonderful name it is! The name of Jesus. You're so wonderful, oh God. Oh, let's continue to worship our God. What a beautiful name it is, the name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is, oh, nothing compares. What a beautiful name it is, the name of Jesus. What a wonderful name it is. What a wonderful name it is, the name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Oh, nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. So Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Father. We love you. We praise you, Lord. We worship you in spirit and in truth. Jesus, Jesus, we want more of you. We want more of your presence in this place. Holy Spirit, we need a fresh wind, fresh fire, fresh anointing in this place. We thank you. Maraming salamat, Panginoon, na naranasan namin
ang iyong presensya sa aming pagpupuri at pagsamba sa iyo. Ikaw ang Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat. Holy Spirit, we welcome you in this place. We need you. We need the fire. We need the anointing of the Holy Spirit. Bumaba ka sa kalagitnaan ng aming pagsamba, Panginoon. Sa umagang ito, Panginoon, we need you. The greatest thing in our life is to worship you, to commune with you, to go deeper with you, to draw closer to you, face to face, oh God. Nandito ka, Panginoon, sa aming kalagitnaan sa umagang ito. Kaya patuloy ka namin pupurihin at sasambahin. Patuloy po nating awitin ang I love you, Lord. Hallelujah, Jesus. Kabutihan ng Diyos. There's a spirit of worship in this place. I love. Thank you, Jesus. The presence of the Lord is here. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. Jesus, From the Jesus. moment that I wake up until in my head, oh, I will sing of the goodness of God. I Love love you, Lord. This Jesus, we love you. We worship you, For God. your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful. Jesus. 'Cause all my life you have been so, so good. And every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your grace, you have led me through the fire in the darkest night. You were close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. And I have lived in the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful. 'Cause all my
'Cause all my life you have been so good. In every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Ama. Maraming salamat, Panginoon, na naranasan ka namin sa aming pagsamba. Naranasan namin ang presensya mo, Lord. Maraming salamat sa patuloy na kabutihan, katapatan mo sa aming mga buhay. Sa umagang ito, Panginoon, patuloy na maranasan ka namin sa aming pagsamba. Dahil nandito ka, God is in this place. Hallelujah. The presence of the Lord is here. The power of the Holy Spirit is here. That's why we worship you. Lord, gusto ka naming maranasan pa more of you. More of your presence, more of the Holy Spirit, more of Jesus. Hallelujah, Jesus. Ito ang amin pong gawain, Lord. Amin pong ipinagkakatiwala sa iyo. Inaangkin na po namin ang katagumpayan ng aming gawain sa hapong ito. Sa pangalan ng iyong anak at ng ang banal na Espiritu na nandito sa umagang ito at ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Isa pong kagalakan uli na makasama po kayo. Thank you, Pastor. Thank you, Ma'am. At makasama po uli kayong sumamba at makapag-share po ng salita ng Diyos sa umagang ito. Welcome din po sa mga nagjo-join po sa atin online. Panalangin ko po na blessed na po tayo sa pagsamba sa ating palang worship. Thank you, worship team. Amen. Thank you. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tunay nga po na pag nandito po ang Panginoon, ang presensya ng Diyos, amen, ay nararanasan po natin yung saya, ang ligaya, amen, ang kapangyarihan ng Diyos ay bumababa. Ang presensya niya ay bumababa dito sa ating kalagitnaan dahil naranasan natin siya. Kaya yung ating pong mga pagod, yung ating pong mga hamon sa buhay, yung ating mga alalahanin, nakakalimutan po natin, di po ba? Pag tayo ay sumamba na. Kaya kailangan po natin, nandito na tayo sa church, pagsamba pa lang. Amen po ba? Kasi yun po yung pinaka-importante sa lahat. Sabi nga, the greatest thing in our life is to worship Him, is to commune with Him. Lumapit tayo sa Kanya palagi, sa Kanyang presensya. Amen po. Palakpakan natin si Lord. Welcome po tayo doon po sa mga nagjo-join sa atin online at doon po sa mga bago dito. Nakita ko si Tita Irene. Welcome, Tita Irene. God bless you po. At doon sa mga, dito po marami pa pong upuan, marami pong tao sa likod. Pwede pong, umano po tayo dito. Dito po tayo sa harapan. Amen po ba? Wala pong tao dito sa harapan. Kaya kailangan, dito po tayo at patuloy po nating maranasan, amen, ang presensya ng Diyos. Ngayong umaga po, ang share ko po ay the power of God's presence. Ang kapangyarihan ng presensya ng Diyos. Ito po yung hindi na po masyadong na-share ng mga churches. Minsan, yung iba naman po patuloy na sinishare. Kasi yung ating pong, sabi nga, Christ's presence is the answer to regain strength, to carry on. Pag wala po yung presensya ng Diyos, hindi po natin kakayanin ang mga hamon ng buhay. Napakagulo na ng mundo. Napakaingay. Marahil pagod ka na. Sabi mo sa katabi mo, pahinga ka naman, sister. Pahinga ka naman, brother. Kaya ngayong umaga po, tayo po ay magpapahinga sa presensya ng Diyos. Amen. Kaya po sa umagang ito po, ay pag-aaralan po natin paano po tayo magpapahinga. Ito po yung sinabi niya sa Matthew 11:28. Sabi niya dito, "Come to me, all you who are weary and burdened,
and I will give you rest. Sa Tagalog po, sabi dito sa Matthew 11:28, lumapit kayo sa akin. Kayong nahihirapan at lubang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Amen po ba? Tayo po ay, iniimbitahan ko po kayong lumapit dito, sa harapan nyo nasa likod, ay iniimbitahan ng Panginoon na lumapit sa Kanya. Para po yung mga alalahanin natin ay hindi tayo mahirapan. Oo, marami po tayong alalahanin, mga pasanin sa buhay. Pero pag ito po ay nilapit natin sa Kanya, ito po ay nawawala. Nagkakaroon po tayo ng kapahingahan. Amen po ba? Kaya kanina po, bliss na bliss po ako sa worship. Amen. Tayong lahat. Dahil pag hindi po tayo lumapit sa Kanya sa pagsamba, wala pong church. Amen po ba? Parang pumunta lang tayo dito na pagod pa rin paglabas. Kaya ngayong umaga po, paglabas po natin sa sambahang ito, tayo po ay makakaranas po ng kapahingahan. Kaya i-ready po natin ang ating mga puso sa salita ng Diyos. Sabi dito, we live in a world filled with noise, stress, deadlines, and distractions. Amen po ba? Many of us are exhausted, physically, emotionally, and spiritually. In the midst of all this, Jesus is inviting us to come to me, and I will give you rest. Mga minamahal, wala pong ibang magbibigay ng kapahingahan sa atin, kundi ang presensya lamang ng ating Panginoon. Amen po ba? Palakpakan po natin ng Diyos sa umagang ito. Sabi po dito, biblical observations. Marami po itong mga pastor po, pati po si pastor, na-share na po ito dito, pinapaalala lang po natin sa umagang ito. There are 3 levels of God's presence. Ang unang po, the omnipresence of God. Sabi dito sa mga awit 139 verse 7 to 8, saan ako magpupunta upang ako'y makatakas? Sa iyo bang espiritu ako ba'y makakaiwas? Kung langit ang puntahan ko, tiyak na naroon ka. Sa daigdig ng mga patay, humimlay man ako'y ikaw din ang kasama. Amen po ba? Hindi po tayo makakapagtago sa Diyos. Kaya sabi nga kanina sa ating inaawit, God's goodness is running after you. Hinahabol po tayo ng Diyos. Amen po ba? Is running after us. Kaya the omnipresence of God, God is everywhere. Ang Diyos ay nasa lahat ng dako. Nandoon ka man sa New Zealand, sa Australia, sa Amerika, amen, nasa SM ka man, at nandoon siya. At kahit saan man tayo magpunta, sa mabuti, sa masama, anuman ang ating ginagawa, dahil nandoon siya sa lahat ng dako, wala tayong maililihim at maitatago. Amen. Maging ang dilim ay magliliwanag. Amen po ba? Yan po ang una pong kailangan natin malaman na ang presensya ng Diyos ay nandoon kahit saan tayo nagpupunta. Kasama natin ang presensya ng Diyos. Ang pangalawa po ay the indwelling presence of God. Kung naninirahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos, na siyang muling bumuhay kay Jesucristo, siya ang muling bubuhay sa inyong katawan, may kamatayan sa pamamagitan din ng kanyang Espiritong naninirahan na sa inyo. Yung the indwelling, ito po yung nung tayo po bilang mga anak ng Diyos, tayo pong lahat na nandito na tinanggap po natin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Amen po ba? Ang banal na Espiritu ay nasa atin na at namumuhay sa atin as a guarantee or deposit for our salvation. So lahat tayo ay may Holy Spirit na. Nananahan na po siya sa ating mga buhay. Kaya yun pong nakadeposit, yun po yung nagko-convict po sa atin, nung tayo ay naligtas, yun po ay ang banal na Espiritu. Hindi po ang konsensya. Sabi dito, if we sin against God, the Holy Spirit queens or grieve because He lives in us. Kaya alam niyo po ba, pag tayo ay nagkakasala, may conviction na po tayo.
Kasi ang sabi nga, He is an omnipresent God. Wala tayong maitatago sa Kanya kahit natin itago sa kailaman ng ating baol. At wala tayong pwedeng i-ano sa Kanya, patuloy na itago ang ating mga ginagawang kasalanan. Amen po ba? Araw-araw nagkakasala po tayo, hindi pa po tayo perfect. Pero pag nandoon na po yung Holy Spirit, iko-convict niya po tayo. And then, ang gagawin niya, babalik ulit tayo sa presensya niya, patatawarin niya ulit tayo sa kasalanan, at ang kasalanan na yun ay lilinisin niya ulit sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo. Amen. Kaya yun po, naintindihan po natin mga kapatid. Kaya napaka-importante po na alam natin ang levels and dimensions of the Holy Spirit. The Holy Spirit is, the presence of God is omnipresence. The presence of God is indwelling in us, nasa atin na. Kaya tayo ay makukonvict. Amen po ba? Ang susunod po ay the manifest presence of God. Sabi dito sa 2 Chronicles 7:1-3, verse 3, pagkatapos manalangin ni Solomon, may apoy na bumaba mula sa langit. Tinupok ang mga handog at ang templo ay napuno ng kaluwalhatian ni Yahweh. Hindi nakapasok sa templo ang mga pari sapagkat napuno ito ng kaluwalhatian ng Diyos. Amen. Verse 4, sabi dito, ayun, nandun na po kanina, yun, verse 11. Sabi dito sa verse 2, verse 3 na po tayo. Nasaksihan ng buong Israel nang bumaba ang apoy na ang templo ay napuno ng kaluwalhatian ni Yahweh. Kaya't nagpatira pa sila, sumamba at nagpasalamat kay Yahweh at nagsasabi, purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat, kailanman. Amen. Palapakan natin si Lord. Yun po yung inawit natin kanina. Yung manifest presence of the Lord ay bumaba sa atin. Ito po ang istorya po dito ay itinalaga po ni Solomon ang templo. Amen. Ang panalangin ni Solomon na bumaba. Amen. Ang presensya ng Panginoon at ito ay sinagot niya. May apoy na bumaba sa kalagitnaan. Pero pagka nandito po ang presensya ng Diyos, kahit po pare, yung mga tao pong hindi talaga lumalakad at sumusunod sa Lord, ito po hindi sila makakapasok sa presensya ng Diyos. Kaya kanina sinabi ko po, the indwelling presence of the Holy Spirit, pag tayo po ay nagkakasala pa rin, at hindi tayo humingi ng tawad, nahihirapan po tayong lumapit sa Diyos. Alam niyo pa mga anak, pag nagkasala po tayo sa nanay nyo at saka tatay nyo, di ba? Takot ka. Ganon din tayo bilang mga anak ng Diyos. Takot po tayong lumapit sa Kanya pag tayo po ay may kasalanang ginagawa. Kaya pag bumalik po ulit tayo, ito po yung mangyayari. Magmamanifest uli ang presensya ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya sabi dito, masasaksihan nating bumaba ang apoy. Kanina sabi sa ating pong inawit, when we draw face to face with God, kaya yung ating pong pagharap sa Diyos uli ay masasaksihan natin na bababa ang kapangyarihan ng presensya ng Diyos. Kaya po di po ba pag tayo po ay nakukumbek, pag tayo po ay nagkakasala, pag naranasan natin ang Diyos, tayo po ay umiiyak. Hindi po ba? Nagpapakumbaba. Sa worship pa lang, umiiyak ka na kanina. Kasi naranasan mo na siya. Amen po ba? At makikita na natin na ang kaluwalhatian, pag ang bumaba na, ang kaluwalhatian ng Diyos, tayo po ay magpapasalamat. At patuloy nating pupurihin Diyos na, Lord, napakabuti mo. Amen. Tunay nga, Diyos, ikaw ang Diyos na umiibig sa akin at laging tapat magpakailanman. Amen po ba? Kaya the glory of God was manifested. They experienced the glory of God face to face. The fire comes down. And they worship Him in humility. Kaya ang sinabi po nila, He is good and His love endures forever. Hallelujah! Amen po, mga minamahal. Ganon po talaga pag bumaba po ang presensya ng Diyos sa ating mga kalagitnaan, makikita po natin siya face to face.
hindi pa mo makikita natin ang mukha. Kaya si Moises, di ba? Sabi niya doon sa Deuteronomy 33, nang siya ay makaharap niya face to face ang Diyos, siya po ay nagpatira pa. At hindi po ako karapat-dapat sa glory mo. Kaya nga ang glory ng Panginoon ay hindi po mangyayari sa ating mga buhay pag hindi po tayo mapagpakumbaba. Kaya palagi pong magpapakumbaba, hingi ng tawad uli, balik uli sa presensya niya. Amen po. Introduction pa lang po yun. Palakpakan natin si Lord. Meron po ba tayong natutunan? So, 3 levels po ng presensya ng Diyos, kailangan niyo po matutunan yun. Yung una po, the omnipresence presence of God. Yung pangalawa po ay ang indwelling presence of the Holy Spirit. And the number 3 po is the manifested presence of the Holy Spirit. Kaya po, pag hindi po natin alam yung levels na yun, 3 yun, hindi po natin alam kung saan tayo lalapit. At hindi po natin mararanasan yung benepisyo po ng presensya niya. Sabi dito, benefits of the presence of God in our life. Ito yung sinabi ko nina. Number 1, we experience rest. Amen po ba mga minamahal? Yung kapahingahan po yung mararamdaman natin. Kasi yung 3 levels na yun, alam na po natin yun eh. Amen po ba? Na hindi tayo pwedeng magtago sa Diyos. Pangalawa, ang Holy Spirit ay magkukonvict sa atin pag gumawa tayo ng kasalanan. Kaya babalik uli tayo sa Kanya at yung presensya ng Diyos babalik uli sa atin. Kaya yung benepisyo, kaya tayo pagod na pagod, kaya tayo kahit nakatulog na ng ilang oras, hindi tayo mapahinga dahil hindi nagmamanifest ang presence na Lord kasi yung hindi natin maintindihan kasi hindi tayo totoong bumabalik sa Kanya uli sa presensya Niya. Amen. Kaya yun po, sabi dito sa Matthew 11:28, kaya the message po maganda po yung yung meaning niya, ang sinulat doon. Are you tired? Pagod ka na ba? Worn out? Bugbog na bugbog ka na ba? Burn out? Sunog na sunog ka na? O religion? Ginagawa lang po natin pumunta dito sa church every Sunday dahil familiarity na po. Sige, magsisimba ako kasi Sunday. Pero importante po, pumunta tabi dito, come to me. Get away with me and you will recover. And your life, I will show you to take a real rest. Yung totoong kapahingahan po ang gusto ng Panginoon. Gusto niyo pa ba yung church? Palakpakan po natin ang Panginoon. Yun po talaga ang kailangan natin sa panahon na yon. Sabi dito, always find rest in His presence. Lahat po tayo ay napapagod. Amen po ba? Kahit ang kabataan na ubusan din ng lakas. Amen. Kapag tayo bumalik agad sa presensya niya, ay nararanasan ulit natin ang tunay na kapahingahan sa presensya ng Diyos. Pagod ka na ba? Pahinga ka naman. Ang tunay na kapayapaan ay patatagpuan lamang sa magulong buhay. Sa gitna ng gulo ay masasabi mong, God is in control. Amen po ba? Amen. Di ba tayo po bilang mga anak ng Diyos, pag napapagod po tayo, amen, tapos marami pong problema, saksakan po ng problema. Pero po tayo, pag lumapit na po marami po tayong nararanasan, amen, sunod-sunod na problema. Lalo na yung nag-start na yung classes. Amen po ba? Tuition fee, baon, amen po ba? Lahat po ng iyon ay gulong-gulo po na pag wala po tayong maibibigay sa ating mga anak. Pero praise God, maraming nag-graduate dito. Palakpakan natin ang Panginoon. Si Ate Princess, si Kuya Sam, at saka si Ate CM. Amen. Congratulations sa inyo mga anak. Palakpakan natin si Lord at sa mga magulang na nagpatuloy na sinuportahan ng kanilang mga anak at ang panalangin natin sa isa't isa. Lahat po tayo, ang panalangin po natin sa ating mga anak ay makatapos ng pag-aaral. Pero po, kahit nakatapos po tayo ng pag-aaral, pag wala po ang presensya ng Diyos sa ating mga buhay, kahit mayroon po tayong lahat na ng kayamanan, material things, fame, karangyaan, hindi po yun ang tunay na success. Ang tunay na success po
ay nasa presensya ng Diyos. Sa kapahingahan ng Panginoon. Kasi may yung mayayaman po, yung mga milyonaryo na bilyonaryo, umiinom po yun ng melatonin. Umiinom po yun ng mga gamot na pampatulog para lang makatulog. Kasi wala po silang kapahingahan. Kaya tayo po, di po ba kahit maraming problema, nagsisimba pa rin tayo, nagpapatuloy pa rin tayo. Sa gitna ng kaguluhan, sabi niya, God is in control. Amen po ba? Kaya po, this week po, mayroon po akong friend na yung anak niya nasa hospital. Tumawag nga po ako kay pastor para pag-pray. Kailangan i-intubate na po siya. Pero dahil nga po sa, ito po, yung, in-encourage ko po siya, na let us pray, let us rest in the presence of the Lord. At ito po yung sinabi niya sa akin nung nag-usap uli kami na hindi na po i-intubate yung anak niya. Lumaban po by faith yung anak niya. Kaya sabi niya, God is in control. God is in control. Pakisabi mo sa katabi mo, God is in control. Amen. Kaya doon lang sa kapahingahan na yon. Sabi niya sa unang Pedro 5:7, ipagkatiwala ninyo sa Kanya inyong mga alalahanin sa buhay, sapagkat siya ay nagmamalasakit sa inyo. Diba, kanina si Ate Isabel nag-share. Trust in the Lord with all your heart. Proverbs 3:5. And lean not with your own understanding. And in all your ways, acknowledge Him and He will direct your path. Amen po ba? Palakpakan natin si Lord. So yun, una po. Sabi, we experience rest. Nakakaranas tayo ng kapahingahan. Ngayon pa lang. Kaya sa buong linggong ito, kasama nyo yung presensya ng Diyos, kayo ay may kapahingahan. Amen. Number 2 na po tayo. We understand truth. Lucas 5:8. Na makita yun ni Simon Pedro, siya'y lumuhod sa harap ni Jesus. At sinabi, lumayo kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y isang makasalanan. Ito po yung istorya po na si Jesus po ay, siya po ay nagpapagaling po ng mga may sakit. Si Jesus po ay galing po siya sa presensya ng kanyang ama. Siya po ay nanalangin sa Mountain of Gethsemane. Si Jesus ganon din po. Bago po siya gumawa ng himala, gumawa ng mga bagay ng ministry, lalo na ministry, kami nila pastor. Yung mga pastor po natin, kami po ay nananalangin at we spend time in the presence of God. Alam po natin, pag ang isa pong lingkod ng Diyos ay hindi na po nasa presensya ng Diyos, hindi na po lumalapit sa presensya ng Diyos, puro na lang po motivation. Nagpapatawa, kung ano-ano mga sinasabi, puro istorya, puro ang mga tinuturo, puro yumaman, kasi hindi nila naintindihan ang katotohanan. Kaya ito po si Jesus, pumunta pa so doon sa mga alagad, sila po ay nasa tabing dagat. Sila po ay lumapit doon at hiniram niya po yung bangka. Kasi marami pong, di ba halimbawa sa isang church, maraming pinagpapala, maraming himala. Pero hindi natin naintindihan na si Jesus, yung presensya niya, yung po yung gumagawa ng mga himala. Dito po maraming gumaling. Hallelujah. Yun po ang himala ng Diyos sa ating mga buhay. Palapakan natin ng... Kasi naintindihan natin ang katotohanan. Kaya di po ba nung kayo gumaling, talo kayong naglisimba, di ba? Ito normal, lalo kayo naglingkod. Hindi pag tayo ay yumaman na, lalayo at lalayo. Kaya ang hirap pong yumaman. Amen. At saka minsan yung trabaho. Ba yung mga trabaho po natin, yun po yung nagiging idol natin. Hindi natin alam, nung wala pa tayong trabaho, papray tayo ng papray kay pastor. Tapos nung nagkatrabaho na, hindi na nagsimba. Kaya pinapaalala ko yung mga anak, yung mga nag-graduate. Patuloy pa rin tayo sa Panginoon. Amen. Kita ko si Ate Joanne, si Kuya Romel, andyan. Di ba? Patuloy, lahat ng nag-graduate, palapakan natin si Lord. Naintindihan natin ang
Ang katotohanan. Kaya ito pong mga alagad, ito pala yung istorya po ito, yung context po nito ay yung unang tinawag ng Panginoon ang mga disipulo. Amen? Nang unang tinawag niya yung 4 na disipulo, ay galing siya sa mga pagpapagaling ng mga himala, tinahabol po siya ng mga alagad. Tapos siniram niya yung bangka, doon po siya, ginawa niya pong stage yung bangka. Dito, tumayo po ang Panginoon doon. Tapos yun po, kaya sabi niya, instead na mag-preach siya, sinabi niya po kay Peter, marami ba kayong nahuli? Sabi ni Peter, wala nga po, Lord eh. Sabi ni Lord, i-ano niyo uli, mangisda uli kayo. So, inano niya uli ang bangka, nilagay sa dagat. Ang dami po nilang nahuli. Punong-puno po yung lambat na mabubutas na po yung lambat. Kasi sila po ay mangingisda. Pero, ang nangyari po, naging mangingisda sila ng tao. Di ba si Peter, siya yung unang nagtayo ng simbahan. Palapakan natin si Lord. Kaya po minsan, kaya si Lord nagpapakita, gumagawa ng himala, dahil gusto ng Panginoon magpatuloy tayo. Amen. At gusto niya na lahat ng mga ginawa niya sa ating buhay ay maging patotoo. You're coming back here to become a testimony. Yung kinanta natin because of the goodness of God. Hallelujah. The calling of first disciples. Jesus, instead of judging Peter, showed compassion. He helped him to understand his calling and purpose. Peter understood that he was a sinner and felt unworthy in the presence of the Lord. Peter and the other disciples followed him. Sumunod sila. Kaya sila yung unang naging disipulo ng Diyos. Ganon din ba tayo mga minamahal? Bumabalik tayo sa presensya ng Diyos. At bumabalik lahat ng ipagagawa sa atin ng Diyos. Sabi niya, God will bless us if we walk in obedience for Him and His Word. Kasi pag bumalik tayo sa Kanya, yung purpose ng ating buhay ay hindi lang po magtrabaho. Bumili na sasakyan, magkaroon ng bahay. Dahil tayo po ay mapapagod at mapapagod lang. Kailangan po ay balanse. Pag wala na po yung balanse, focus na focus sa'yo trabaho. Mga kabataan, focus ng pag-aaral. Tinuturo ko po ito sa mga bata sa San Roque. Pag kayo ay galing sa school, pagod na pagod, unang-una siyempre ngayon, cellphone agad. Tinuturo ko po sa kanila, matulog muna kayo ng 30 minutes o isang oras. Tapos saka uli, mag-worship, magbasa ng salita ng Diyos. Yung homework nyo, in 5 minutes, 30 minutes, tapos agad. Kasi malinaw na po yung pag-iisip nyo. Amen? Ganon po yung tinuturo ko, inaano po nila sa akin, sinasabi na tama daw po yung sinabi ko. Kasi hindi na po sila ngayon, hindi na po sila katulad ng dati na patuloy silang napapagod. Palaging burden. Di ba minsan pag tayo po ay pagod, burden yung pumunta ng church? Church na naman. Sunday na naman. Ministry na naman, cell group na naman. Pero pag nandun tayo sa presensya ng Diyos, ano nangyayari? Excited. Excited tayo magpuri, excited tayo mag-cell group. Di ba, Tata Toreng? Ayaw mong wala si pastor sa bahay nyo? Palapakan natin si Lord. Na hindi nagsi-cell group sa mga bahay niya, mga minamahal na mga magulang, amen po. Yun po, kaya yung presensya ng Diyos, napaka-pangakapangyarihan po. Amen. Yun po yung pangalawa. Pangatlo po, we experience healing. Lucas 12:13. Verse 12, nang si Jesus ay nasa isang bayan, nakita siya na isang lalaking kitungin. Nagpatira pa ito at nakiusap. Panginoon, kung nais po ninyo, ako inyong mapapagaling at magagawang malinis. Amen. Hinawakan siya ni Jesus at sinabi, nais kong gumaling ka at luminis. Andun din ay nawala ang kanyang kitong. Amen. Yun po. Di ba tayo po pag may sakit, di ba? Panalangin natin, Lord, pagalingin mo ako in Jesus' name. Tapos pupunta tayo ka, Pastor, magpapapray, amen po ba? Yun po.
Hindi po yun si pastor, hindi po kami, hindi po kayo yun. Yun po ay ang healing power of God, ang presensya ng Diyos. Hindi po tayo yun, hindi, si Jesus kahit po siya Diyos na, palagi niya ina-acknowledge yung Ama. Amen? At, di ba yung babae pong dinudugo, hinawakan niya lang yung laylayan ni Jesus. The power of God came. Siya po ay gumaling sa 12 taon na dinudugo. Kaya yun po yung we experience healing. Amen po ba? Yung una, we experience rest, kapahingahan. Pangalawa ay we understand truth. Nalalaman natin ang katotohanan na tayo ay hindi tayo worthy, hindi tayo karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Kaya si Simon ay lumuhod. Takot na takot si Simon sa presensya ng Diyos. Lumayo ka, Lord, lumayo. Di ba ako po noon, may mga kaibigan po ako na pupunta sa apartment ko sa New York. Alam ko po kung ang isang tao po ay gumagawa ng kasalanan. Kasi hindi po siya mapakali. Ay, ano ba itong bahay mo? Ba't ganito to? Ganito. Kasi nandoon po yung presensya ng Diyos. Parang kinoconvict siya, tapos iyak na lang siya. Iyak na lang siya, tapos ikukumpis na yung kasalanan niya. Ganon po ka makapangyarihan ang presensya ng Diyos. Amen po. Palakpakan natin si Lord. Yun po yung mga testimony ko. Kaya ako po doon, one lady at a time, palagi po ako may mga kababaihan na naguguluhan, mayroon po mga problema, mayroon di na binubugbog ng asawa, mayroon pong dinidivorce. Kaya nga po hindi ako nakapag-asawa. Kasi wala pong guarantee, mga minamahal, na ang mapapangasawa mo ay mabait. Marami pong may asawa nagtitiis lang dahil sa mga anak. That is the reality. Alam niyo po ba yun? Niyo po ba yun? Reality po yun ng buhay. Amen po ba? Sumakabilang bahay minsan. Amen po ba? Kaya yun po, kailangan po, sabi dito, come to Jesus and believe He is a healer. Siya po yung nagpapagaling. Kaya yung kitungin po, sabi, believe that the God we serve is willing to cleanse and heal us. Our unbelief is the hindrance to our miracles and healing. Yung hindi po natin pagtitiwala sa Diyos, yung pong tayo po ay nagda-doubt na hindi ka gagaling, kung sino man dito ang mga may sakit, right now God is healing you. Because the presence of the Lord is here. Atmosphere of faith manifests miracles and healing. And even now, when we believe the presence of God is here, we can be healed. Hallelujah. Kailangan pag tayo po ay lumapit sa presensya ng Diyos, pag tayo ay may karamdaman, tayo po ay maniwala. Huwag po tayo mag-atubiling, sabihin na, Lord, magaling na ako. Ako po ay nananampalataya sa iyo. Kung pinagaling mo at nilinis mo ang isang kitungin, ako po ay pagagalingin mo at lilinisin mo rin ako. Hallelujah, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you. The presence of the Lord is here. The power of the presence of the Lord is here. Sa umagang ito, kaya ang number 4 po ay we experience breakthrough. Sabi dito sa Lucas 5:5-6, sumagot si Simon, Guro, magdamag po kaming nagpagod. Ngunit wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihulog ko ang lambat. Ganon nga ang ginawa nila. At nakahuli sila na maraming isda. Kaya't halos mapunit ang lambat. Dito po natin mapapatunayan na hindi po natin kaya, mga minamahal. Hindi po natin kaya sa sarili nating kakayanan. Naalala niyo po pag hindi na po kayo ng church, hindi na po kayo nagbabasa ng Bible, hindi pa na kayo nananalangin. Ano nangyayari? Ang gulo-gulo na po ng isip natin. Nandun na mabilis na tayo mapagod. Sabi dito, not relying in our own strength and efforts. Going therefore with the Lord require us to stop. Minto ka muna. Ganun po ba ang ginagawa natin? O sige lang ng sige?
Pagpagod na po ba tayo? Sige lang, mayroon pa naman eh. Hanggang sa bumagsak na po tayo. Amen po ba? Wala na yung lakas. Stop. Sabi mo sa katabi mo, stop. Trying to work things in our own strength and to look to the Lord and His Spirit to lead and guide us and straighten us for what He calls us to do. Kailangan natin ang kalakasan na gagaling uli sa presensya niya. Mayroon po ba dito? Napagod na. Bumalik po ulit tayo sa Lord. Huminto po ulit tayo. At wag po tayong gagawa ng sarili nating kalakasan. Kasi babagsak po tayo. We need to be obedient and hunger to God's Word. Dalawa lang po ang hinihiling ang ating natutunan nang tayo niligtas ng Diyos. Dalawa lang pong natutunan ko sa aking pagiging Kristiyano. Lumapit sa presensya niya, mauhaw sa kanyang mga salita. Palakpakan po natin ang Panginoon. Simple lang po, mga minamahal. Napakasimple lang po. Hindi po natin kailangan mapagod. Huminto muna, bumalik sa Kanya, at ang kalakasan ng Diyos ay ibalik sa iyo, hanggang ibalik sa iyo. Huwag kang aalis sa presensya ng Diyos na hindi nararanasan ang presensya niya, ang kapangyarihan ng presensya niya. Kailan nating mauhaw ulit sa salita niya. Nagbabasa pa ba kayo ng mga Bible niyo? Nananalangin ba tayo? Go deeper. Magpakalalim po tayo. Sa dami na nangyayari sa mundo, di ba po ang mga ibon, nandoon po sila sa taas ng tuktok ng kahoy, ng tree. Kahit maraming bagyo, anong ginagawa po nila? Umaawit po sila. Hindi po sila nababagabag. Dahil alam nila, naiingatan sila ng ating Panginoong Hesus. Ganon din tayo bilang mga anak ng Diyos. Iingatan niya po tayo. Sabi dito, bakit daw kailangan natin mag-rely hindi tayo mag-rely sa sarili nating kalakasan? Dahil napagod sila, binigay nila ang the best, yung sila Peter. Kaya sumunod sila kay Jesus. Naranasan ba natin in our personal life, family and ministry? Ginawa mo na ang lahat, wala pa rin. Maliban na ang presensya ng Diyos ay sumama sa atin, hindi natin makayang mapagtagumpayan sa sarili nating kakayanan at kalakasan. Kaya kailangan nating balikan siya uli. His presence will give us peace. Sabi dito sa Juan 16:33, sinasabi ko ito sa inyo upang sa inyong pakikipag-isa sa akin ay magkakaroon kayo ng kapayapaan. Magdaranas kayo ng kapaghatian sa sanlibutang ito. Ngunit tibayan ninyo ang iyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Hallelujah, palakpakan natin si Lord. Kaya magkakaroon po tayo ng kapayapaan. Ang kapayapaan hindi po nabibili ng pera. Hindi po yun natatakpan ng mga properties, ng mga gamit natin. Amen? Kaya sabi niya, dahil nga tayo ay isa ng anak ng Diyos, nakipag-isa na yung relasyon natin sa Kanya. Magkakaroon tayo ng kapayapaan, kaya lahat ng trouble sa mundo, hindi na po natin iyon ay papansinin. Kaya magiging patotoo ka, kapatid. Sa dami ng problema mo, bakit ang saya mo pa rin? Sa dami ng problema, may kapayapaan ka pa rin. Sa lahat ng nangyayari sa buhay mo, inaawit mo pa rin ang the goodness of God. Amen po ba? The goodness of God is running after us. Kaya ito po ang aking na-share today.
Ito po yung ginagawa ko ngayon. 2 linggo na po akong nakababat sa presensya ng Diyos. Umaalis lang po ako ng bahay 1 beses sa 1 linggo. 2 yun nung sa Saturday, Sunday. At ang ginagawa ko po ngayon ay, kailangan kasi siyempre bago po yung church natin San Roque. Ayoko pong gumawa ng mga desisyon. Kasi ang hirap po. Ngayon mga simbahan, gusto nila punong-puno yung simbahan. Wala naman purong presensya ng Diyos. Napapagod lang, nagkakasakit pati ng pastor ng hospital. Nagkakakanser, ano-ano nang pinaggagawa. Pero hindi po lumapit sa Diyos. Kasi yung gusto nila, malaking church, malaking ministry. Maganda yung church sa Augusto, maganda natin. Maganda yung church namin sa San Roque. Pero ayoko po na ang mga tao doon pupunta lang dahil maganda ang church. Gusto ko po, dala-dala nila yung presensya ng Diyos. Palakpakan natin si Lord. Ganon din dito sa church natin. Napatunayan na po natin yun. Na ang Diyos ay mabuti. Na ang Diyos ay tapat. Kaya nga po, yung kapayapaan po, hindi po yung mababayaran ng pera. Lahat ng bagay na ginagawa natin sa mundo, pag wala po tayong kapayapaan, kaya mga minamahal, kapag tayo po ay magdidesisyon sa buhay, huwag po kayong gagawa ng desisyon na wala kayong kapayapaan. Sasabihin mo, ito ba ay will ni Lord? Na mag-alaga ako ng taong ito o mag-alaga ng mag-boyfriend ng unbeliever? Di ba? Or sumama ka sa mga taong ma-influensya ka ng masama? Ang sabihin mo, kapatid, may kapayapaan ka ba? Nakakatulog ka ba pagkagabi? Dahil pwede po tayong magtago sa Diyos. Di ba? God is omnipresent, sabi kanina, di ba? Pero sa Lord, hindi po tayo kayang magtago. Sabi niya sa Joshua 1:5, walang makakagapi sa iyo habang ikaw ay nabubuhay. Sasamahan kita. Gaya ng pagpapatnubay ko kay Moses, hindi kita iiwan, hindi pababayaan man. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya po yung mga benefits. Tayo po ay tumayo. Tayo po natin yung hanapin natin ang Diyos sa umagang ito. Na-experience po ba natin ang kapahingaan sa umagang ito? Natutunan po ba natin na ang katotohanan, we understand truth, na tayo nagkakasala pa. Pero pag bumalik tayo sa presensya ng Diyos, iko-convict niya tayo. Tayo ay katulad ni Pedro. Kung lumayo ka sa akin, Panginoon, hindi ako karapat-dapat. Katulad ba tayo ng isang kitungin, naniwala siya na ang Diyos ay nagpapagaling. Kung sino man ang may karamdaman dito ngayon, ang Diyos ay pinagaling ka na. Amen, sa pangalan ni Jesus. At magkakaroon tayo ng breakthrough. Lahat po ay bubuksan ni Lord ang pinto. He will open the door for the blessings to come before us. Kaya sa umaga ito, awitin po natin ang awit na to na mula sa ating mga pusa at ating pong damin ang presensya ng Diyos, ang kapangyarihan ng presensya niya. Kapayapaan is Jesus, mula sa iyo. Kaligayahan is Lord na kamit sa piling mo. Yes, Jesus. Kapayapaan nagmumula sa'yo. Yes, Lord. Kaligayahan na kamit sa piling mo. Yes, Jesus.
the Lord is here. At naisin pa, kundi mamalagi sa piling mo, aking Ama. Wala nang pangpantay sa'yo. Isang Panginoon, kaya naisin ang puso ko sa piling mo. Kapayapaan nagmumula sa'yo. Kaligayahan na kami sa piling mo. Wala nang hahanap iba. It's yours, yes, Jesus. Wala nang naisin pa, kundi mamalagi sa piling mo, aming Ama. Wala nang papantay sa'yo, nag-iisang Panginoon, kaya naisin ang puso ko sa piling mo. Wala nang hahanapin pa, wala nang nanaisin pa, kundi mamalagi sa piling mo, aming Ama. Wala nang kapantay sa'yo, nag-iisang Panginoon, kaya ang naisin ang puso mo, kaya ang naisin ang puso ko, kaya ang naisin ang puso ko sa piling mo. Jesus. Tayo po ay manahimik lamang. Let us rest. Mag-rest po tayo sa presensya ng Diyos sa umagang ito. Kundi mamalagi sa piling mo, aming Ama. Jesus. Wala Hallelujah. nang papantay sa'yo, nag
pwede pong wala mo ng instrument. Tayo po ay manahimik. Kahit 1 minuto lang po. Let us rest in the presence of God. Jesus. Ama, napakasarap po. Napakasarap po at napakaligaya po sa piling mo, Lord. Salamat, Panginoon, na sa umagang ito na naranasan po namin ang kapahingahan. Naintindihan po namin na apart from you, we can do nothing, Lord. Mawala kaming magagawa pag wala ka. Hindi po sa aming kakayanan, Panginoon, kundi sa lakas na binibigay mo sa amin sa araw-araw, sa paglapit namin sa presensya mo. Lord, naranasan po namin ang kagalingan, ang kapayapaan, at katiwasayan ng aming buhay. Naintindihan po namin that Christ's presence is only the answer of everything. Ang presensya lamang ng Panginoon ang kasagutan ng aming mga hinahanap sa buhay. Kaya Panginoon, naintindihan namin na habang kami ay nabubuhay, hindi mo kami iwan, hindi mo kami pababayaan. Is Jesus. Panalangin ko po, Panginoon, sa aking mga kapatid sa umagang ito. Lord, sa pag-uwi nila, sa buong linggo, Lord, sa darating pa na mga buwan hanggang December, Lord, may experience po nila ang presensya mo. May patuloy na ang kagalingan mo, ang patuloy na bumalot sa amin, Panginoon, sa aming mga karamdaman, Panginoon. Lord, ikaw po ang nagpapala. Kasi ang pangako mo, hindi mo kami iwan, hindi mo kami pababayaan. Kaya sa umagang ito, lumalapit kami sa iyo. We come, Lord Jesus. Sa ating mga kasama sa online, panalangin po namin na na-bless po tayo. At tayo din po ay nagkapagpahinga. We come into the presence of the Lord and we experience the rest. At kaya doon din po sa mga hindi pa nakilala sa Lord, manalangin po tayo at panalangin natin, Panginoong Hesus. Maraming salamat sa kapahingahan. Hallelujah. Maraming salamat sa pagmamahal. Maraming salamat na namatay ka sa krus ng Kalbaryo para tubusin ako sa aking mga kasalanan. Banal na Espiritu, maraming salamat sa paggabay sa akin. Ngayong umaga, tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Salamat, ako ay susunod sa iyo. Salamat na ang pangalan ko ay nakatala na sa aklat ng buhay. Kaya Panginoon, salamat sa patuloy na ang banal na Espiritu ang siyang maghahari sa aming mga buhay. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat sa buong oras na aming naranasan ka sa sambahang ito, sa umagang ito. O sa pag-uwi ng iyong mga anak, maranasan pa rin po namin ito. Na kami ay napapagod, naguguluhan, kami ay lalapit sa iyo. Ibabalik mo uli ang aming mga lakas. At kami ay malakas muli, kami ay magpapatuloy na maglilingkod sa iyo. At kami ay magiging patotoo sa aming mga pamilya, sa aming mga kapitbahay. At without you, we can do nothing. Lord, maraming salamat po, Panginoon, ulit ng kapayapaan, ang kaligayahan, at ang kagalakan, ang patuloy na maghahari sa aming mga puso. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng Ama,
ng Anak at ng Banal na Espiritu at ang lahat ng anak ng Diyos na magsabi ng Amen and